Balang araw wawasakin ko ang isang marangyang piging. Ang lalaking dating pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig ay luluhod sa mga basag na baso ng alak nagmamakaawa sa aking paanan habang nakatingin ang buong lipunan. Ang babaeng umangkin sa aking pwesto ay manginginig sa takot habang pinapanood ang pagguho ng kanyang imperyo. Sa aking kamay ay ang nag-iisang kontratang magpapadala sa kanila sa impyerno. Ngunit ang nakapagtataka, bakit ang pirma na magbabagsak sa kanilang lahat ay pagmamay-ari ng isang taong matagal ng patay? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aking isipan bago ito binasag ng isang pamilyar at nakakasukang boses. Wala tayong pera pang opera. Intindihin mo nga tinutulungan na tayo ng tao, mag-iinarte ka pa ba? Nasa labas kami ng intensive care unit. Sa loob ng malamig na kwartong iyon ay ang 6 na taong gulang kong anak na si Maya nag-aagaw buhay dahil sa matinding sakit sa puso. Mayroon na lamang kaming 1 oras bago ang nakatakdang operasyon na magliligtas sa kanya, ngunit hinarang ng ospital ang pagpasok niya sa operating room hanggat walang paunang bayad. Ang sumigaw at dumuduro sa akin ngayon, sa gitna ng pasilyo, ay si McCoy, ang asawa kong nangakong poprotektahan kami habang buhay. At sa tabi niya nakakapit sa kanyang braso na tila isang maamong tupa ay si Ruby, isang mayamang byuda na nagmamay-ari ng sikat na chain ng mga klinika, nakasuot ng mamahaling alahas, na kumikinang sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. Marahang pinunasan ni Ruby ang kanyang peking luha gamit ang isang panyong sutla bago bumuntong hininga. "Ella sister, please don't misunderstand McCoy." Malambing na sabi ni Ruby, puno ng pag-aalala ang tinig ngunit may nakatagong pang-iinsulto sa kanyang mga mata. "Ginagawa niya lang ito para kay Maya. Kawawa naman ang bata kung mamatay lang dahil sa pride mo. Nandito ako para tumulong bilang isang kaibigan." Mula sa kanyang mamahaling bag, naglabas si Ruby ng isang tseke na may nakasulat na milyon-milyong halaga, sapat na sapat para sa operasyon. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang inilapag sa malamig na silyang bakal ng ospital. May kasama itong 2 dokumento. Ang una ay isang annulment paper na may pirma na ni McCoy. Ang pangalawa ay isang kontrata na nag-oobliga sa akin na maging personal assistant ni Ruby sa loob ng 5 taon upang mabayaran ang utang na loob. Isang kontrata ng pagpapaalipin kapalit ng buhay ng aking anak. "Pirmahan mo na yan." Nanggagalaiting utos ni McCoy, walang anumang bahid ng hiya sa kanyang mukha habang ipinagtatanggol ang kanyang kabit. "Kung sana naging mabuti kang asawa at inalagaan mo kami ng maayos, hindi magkakasakit ang anak natin ng ganito. Ako na nga ang naghanap ng paraan. Ako pa ang masama sa paningin mo. Pasalamat tayo at may ginintuang puso si Ruby para saluhin ang mga pagkukulang mo bilang ina." Pinanood ko ang pagbuka ng bibig ni McCoy, ang mga ugat sa kanyang leeg na lumalabas dahil sa galit at ang patagong ngiti ng tagumpay sa labi ni Ruby. Sa mga sandaling ito, inaasahan nilang guguho ang mundo ko. Inaasahan nilang luluhod ako iiyak at magmamakaawa na huwag wasakin ang aming pamilya. Ngunit walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang pagtataksil na nasa harapan ko ay napakalinaw, napakarumi na tila pinatay nito ang lahat ng emosyon sa aking dibdib. Pinatigas ng yelo ang aking puso. Kalmado akong naglakad palapit sa malaking salamin ng ICU. Tinitigan ko ang maliit at namumutlang mukha ni Maya, pilit na humihinga sa tulong ng mga tubo. Ipinatong ko ang aking palad sa malamig na salamin eksakto sa tapat ng kanyang maliit na anino, tahimik, na nangangakong walang sino man ang maaaring manakit sa kanya simula ngayon. Humarap ako muli kina McCoy at Ruby. Kinuha ko ang ballpen mula sa mesa nang walang panginginig sa aking mga daliri. Wala akong isinumbat. Wala akong isinigaw. "Sige, tipid," at malamig kong sagot. Nagkatinginan ang dalawa, bakas ang gulat sa kanilang mga mukha dahil sa kawalan ko ng reaksyon. Mabilis kong pinirmahan ang annulment paper at ang kontrata ng pagkaalipin na tila ba mga walang kwentang resibo lamang ang mga ito. Hindi ako nag-aksaya ng laway para makipagtalo. Wala nang halaga ang mga salita sa mga taong walang konsensya. Kinuha ko ang tseke at dire-diretsong naglakad patungo sa billing section upang ibigay ito sa nurse. Ngunit bago ko tuluyang iabot ang papel na nagkakahalaga ng milyones, patago kong inilabas ang aking telepono at kinuhanan ng litrato ang serial number ng tseke, pati na rin ang pangalan ng bangko.
May isang detalye sa tseke na pumukaw sa dati kong pagiging mapanuri bilang isang medical manager. Isang ngiting hindi umaabot sa mata ang sumilay sa aking labi. Ipinadala ko ang litrato sa isang lumang kaibigan na ngayon ay isang pribadong investigador. Lumipas ang isang oras na puno ng tensyon. Matagumpay na naipasok si Maya sa operating room. Habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng pasilyo malayo, sa masayang pag-uusap ni Makoy at Ruby, na akala mo ay nanalo sa loto sa dulo ng koridor, naramdaman ko ang pag-ilaw ng screen ng aking telepono dahil sa isang mensahe. Binasa ko ang impormasyon mula sa investigador. Ella, nahanap ko na ang origin ng tseke. Hindi kay Ruby ang perang ginamit niya. Ang pondo ay galing mismo sa joint account ninyo ng asawa mo na palihim niyang nilimas 2 buwan na ang nakakalipas. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking telepono hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Ninakaw nila ang ipon ng pamilya ko, ginamit ito para pilitin akong isuko ang aking asawa at ngayon ay ginagawa akong alipin gamit ang sarili kong yaman. Huminga ako ng malalim, pilit tinatago ang galit na nagbabagang sumunog sa kanilang dalawa. Nagkamali sila ng taong kinalaban. Ang panginginig ng aking telepono na nagdala ng nakakawasak na katotohanan kagabi ay tila naging isang malamig na baluti na tuluyang bumalot sa aking buong pagkatao. Habang nakatayo ako sa harap ng naglalakihang bakal na tarangkahan ng mansyon ni Ruby, tinanggap ko ng buong buo na hindi na ako ang dating Ella na nagpaparaya. Ako ngayon ay isang estranghero na papasok sa mismong pugad ng mga ahas upang pag-aralan kung paano sila lalasunin gamit ang sarili nilang kamandag. Sinalubong ako ni Ruby sa malawak at marangyang sala. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida na yari sa seda, isang damit na alam kong binili gamit ang perang ninakaw ng sarili kong asawa mula sa ipon namin. Matamis ang kanyang ngiti, ngunit mapangmata ang kanyang mga mata habang iniaabot sa akin ang isang mahabang listahan ng mga gawaing bahay. Welcome sa bago mong bahay, Ella. Huwag ka sanang mag-isip ng masama sa akin. Hindi naman kita ituturing na iba, parang pamilya na rin tayo dahil kay Makoy. Pasensya ka na sa mga listahang iyan, gusto ko lang kasing perpekto at malinis palagi ang paligid para hindi ma-stress ang asawa mo. Nakakabawas kasi ng ganda kapag maraming iniisip ang mga lalaki. Di ba mahabang pangaral ni Ruby? Habang marahang hinahaplos ang sarili niyang buhok, ginamit niya pa ang salitang asawa upang ipamukha sa akin na pagmamay-ari na niya ang lalaking nasa papeles ko pa rin. Hindi ako nagpakita ng anumang pagkasuklam. Tinanggap ko ang papel na may kasamang kalmadong pagtango. Wala akong panahong makipagmatigasan sa mga walang kwentang salita. Sa sumunod na oras, inutusan niya akong plansahin ang mga paboritong kamiseta ni Makoy sa isang gilid ng sala. Habang nararamdaman ko ang init ng plansa at naaamoy ang pamilyar na pabango ng damit ng lalaking nagtaksil sa akin, pinapanood ko mula sa gilid ng aking mga mata kung paano maglandian ang dalawa sa mahabang sofa. Nakasandal ang ulo ni Ruby sa balikat ni Makoy habang sinusubuan ito ng mga hiwa ng prutas. Ginamit ko ang nakakadiring tanawing iyon upang ganap na ikulong ang aking damdamin. Sa halip na magalit, ibinaling ko ang aking pansin sa pag-aaral sa bawat sulok ng mansyon. Tahimik kong kinabisado ang pwesto ng mga security camera sa kisame, ang mga pintong may digital na kandado at ang eksaktong lokasyon ng pribadong opisina ni Ruby sa dulo ng pasilyo. Nang tumayo si Ruby upang pumunta sa kusina, naiwan si Makoy na nakatingin sa akin. Bakas ang kaunting kaba sa kanyang mukha habang mabagal siyang lumapit sa aking pwesto. Ella, alam kong nasasaktan ka, bulong ni Makoy, pilit na nag-aanyo bilang isang biktima ng pagkakataon. Pero sana intindihin mo na lang ang sitwasyon natin. Lahat ng sakripisyong ito ginagawa ko para makaahon tayo, para may pambayad tayo sa patuloy na gamutan ni Maya. Magtiis ka na lang muna para din naman ito sa ikabubuti nating lahat. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sa ibabaw ng plansahan ay isang lumang panyo na paboritong gamitin ni Makoy, isang panyong ilang libong beses kong nilabhan at iningatan noong mga panahong naniniwala pa ako sa aming pagmamahalan. Marahan at napakaingat kong tiniklop ang panyo hanggang sa maging isang perpektong kwadrado. At nang walang anumang pag-aalinlangan, binitawan ko ito diretso sa basurahan na nasa aking paanan. Umatras si Makoy, tila natakot sa kawalan ng reaksyon sa aking mukha. Wala akong isinumbat tungkol sa ninakaw niyang pera. Wala akong luha. Tapos na akong mamlansa. Lilinisin ko na ang opisina, ka. Tipid at malamig kong tugon na lalong nagpatahimik sa kanya. Dala ang mga gamit panlinis, nagtungo ako sa opisina ni Ruby. Nang makapasok ako sa loob,
agad kong sinamantala ang pagkakataon upang mag-imbestiga. Sa likod ng isang malaking mahogany desk ay may mga nakapatong na mabibigat na kahon ng medical supplies. Bilang isang dating tagapamahala ng kalidad ng mga kagamitang medikal, mabilis na nahagip ng aking paningin ang selyo ng Department of Health sa mga kahon. Peke ang pagkakaimprenta ng mga kulay at walang kaukulang hologram. Ngunit may isang detalye na mas nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Sa gilid ng pekeng selyo ay nakatatak ang isang maliit at pamilyar na logo ng kumpanyang pinagmumulan ng mga kagamitang ito. Ito ang eksaktong logo ng kumpanyang pinagtrabahuan ko bago ko tinalikuran ang aking propesyon upang alagaan si McCoy. Paanong konektado ang kumpanyang iyon sa mga illegal na transaksyon ng babaeng ito? Akmang bubuksan ko pa sana ang isa sa mga kahon nang marinig ko ang marahan, ngunit nakakapanindig balahibong pagbukas ng mabigat na pintuan ng opisina. Nakatayo doon si Ruby. Ang matamis niyang ngiti kanina ay napalitan ng isang nanlilisik na titig na kataas, ang isang kilay. Sa kanyang kanang kamay ay dahan-dahan niyang pinaglalaroan ang isang mabigat na gintong padlock, ang mismong kandado na dapat ay nakasara sa aparador ng mga kahon na kasalukuyan kong pinapakialaman. Ang malamig na titig ni Ruby ay tila patalim na nakatutok sa aking lalamunan habang pinaglalaroan niya ang mabigat na gintong kandado sa kanyang mga daliri. Walang bahid ng takot o pagkataranta sa aking mukha. Dahan-dahan kong itinaas ang basahan at pamunas ng alikabok na hawak ko. Napakakapal ng alikabok sa likod ng mga kahon. Ma'am Ruby. Kalmado kong tugon ang boses ko ay kasing pantay ng isang patag na kalsada na walang anumang emosyon. Sayang naman kung papamahayan lang ng mga insekto ang mga mamahaling gamit ninyo. Nililinis ko lang para walang masira. Lumapit si Ruby, mabilis na hinablot ang gintong kandado at mahigpit na hinawakan ang aking braso. Bumaon ang kanyang mahahabang kuko sa aking balat, ngunit hindi ako dumaing o umiwas. Tinitigan ko lang siya. Huwag kang masyadong masipag sa mga lugar na hindi mo dapat pinapakialaman, Ella. Gawin mo lang ang inuutos ko. Pabalyan niyang binitawan ang braso ko bago isinara ng mariin ang aparador gamit ang kandado. Tahimik akong tumango, inililihim ang matamis na tagumpay sa aking isipan dahil nakuha ko na ang impormasyong kailangan ko. Kinahapunan dumiretso ako sa ospital upang bisitahin si Maya pagkatapos ng aking mga gawain sa mansyon. Habang nakatayo ako sa labas ng kwarto ng aking anak, napansin ko ang presensya ni Dr. Gabriel. Isa siyang lalaking may maaliwalas na mukha, seryoso sa kanyang propesyon, ngunit may nag-uumapaw na respeto sa bawat galaw. Nahagip ng kanyang paningin ang nangingitim na pasa sa aking braso na iniwan ng mahigpit na hawak ni Ruby kanina. Inasahan kong magtatanong siya, manghihimasok or magbibigay ng awa na hindi ko kailangan, ngunit nagulat ako sa kanyang ginawa. Sa halip na magsalita, lumapit siya at inabot sa akin ang isang mainit na baso ng kape. Ang init na nagmumula rito ay marahang gumapang sa aking mga nanlalamig na palad, tila nagtataboy sa pagod na namumuo sa aking balikat. Uminom ka muna, Ella. Pabulong at malumanay niyang sabi, sapat lang para kami ang magkaroon ng sarili naming mundo sa gitna ng maingay na pasilyo. Hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Nandito kami para alagaan si Maya. Ang kapayapaang ibinigay ng kanyang presensya ay madaling nabasag nang matanggap ko ang mensahe at kumpletong bank statements mula sa aking investigador. Umupo ako sa isang tabi at binasa ang bawat linya ng dokumento. 2 buwan bago pa man bumagsak ang katawan ni Maya, nilimas na ni McCoy ang lahat ng ipon namin. Ang perang pinaghirapan kong itabi mula sa mga gabing hindi ako natutulog ay inilipat niya sa isang bank account na nakapangalan sa Ruby Medical Solutions. Hindi sila pinaglapit ng aksidente. Walang pusong nag-alok ng tulong. Matagal na silang nagsasabutan upang pagnakawan ako. At ginamit nila ang paghihingalo ng aking anak upang pilitin akong maging alipin gamit ang sarili kong pera. Pinatay ko ang screen ng aking telepono. Ang kahuli-hulihang hibla ng awa at pag-asa para sa asawa ko ay tuluyan ng naputol at naging abo. Mula sa dulo ng pasilyo umaling-awngaw ang boses ng 2 taong sumisira sa aking pamilya. Dumating sina McCoy at Ruby, nakasuot ng mga damit na tila dadalo sa isang marangyang pagdiriwang imbes na bibisita sa isang may sakit. Agad na inilabas ni Ruby ang kanyang mamahaling camera habang umaarte na tila isang nag-aalalang ina. Smile for the camera, McCoy. Kailangan makita ng mga followers ko na mabuti tayong mga magulang at ninang kay Maya.
This will look good for our charity campaign, matinis na utos ni Ruby, habang pilit na inilalapit ang sarili sa higaan ng walang malay kong anak upang kumuha ng litrato. Bago pa man makuhanan ng litrato ang bata isang matigas na folder ng medical chart, ang biglang tumabon sa lente ng camera. Hinarang ni Dr. Gabriel ang kanyang matikas na katawan sa pagitan ni Ruby at ng higaan ni Maya. Pasensya na po ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang flash photography sa mga pasyenteng nagpapagaling sa unit na ito. Awtoridad na pahayag ni Gabriel ang kanyang boses ay malamig ngunit nagbibigay ng matibay na pananggalang na hindi ko kailanman naramdaman mula sa sarili kong asawa. Nahiya si McCoy nang mapansin ang mga nurse na nakatingin sa kanila. Pilit siyang ngumiti, lumapit sa akin, at sinubukang hawakan ang aking kamay upang magmukhang maayos ang lahat at itago ang kanyang kahihiyan. Intindihin mo na lang si Doc Ella para rin naman kay Maya iyan, bulong ni McCoy habang inilalapit ang kanyang palad. Bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa aking balat marahan, at napakakinis kong iniwas ang aking kamay at humakbang paatras. Naiwan ang kamay ni McCoy na nakalambitin sa hangin, walang nakapitan, kundi ang sarili niyang kahiyahiyang sitwasyon. Isang tahimik ngunit nakakapasong sampal sa kanyang pagiging lalaki. Hindi ko na siya tiningnan pa nakipag-usap na lamang ako ng direkta kay Dr. Gabriel upang ipagwalang bahala ang presensya ng dalawa. Nang tuluyan nang umalis ang dalawa, dahil sa labis na pagkapahiya, napansin ko ang isang maliit na calling card na nakapatong sa ilalim ng baso ng kape na ibinigay sa akin ni Gabriel kanina. Kinuha ko ito at binasa. Nakasulat doon ang pangalan ng isang sikat at maimpluwensyang medical audit firm, ang eksaktong grupong kailangan ko upang formal na ipasuri at ibunyag ang mga peking gamot na nakita ko sa opisina ni Ruby. Inilibot ko ang aking paningin, ngunit malayo na ang bulto ni Dr. Gabriel pababa ng pasilyo. Paano niya nalaman na ito mismo ang sandatang kailangan ko? Kinagabihan pagbalik ko sa mansyon ni Ruby, sinamantala ko ang pagtulog ng mahimbing ng dalawa. Pumasok ako sa study room at patagong binuksan ang laptop ni McCoy. Sa pag-aakalang ligtas siya at wala akong alam, hindi niya binago ang lumang password na matagal ko ng kabisado. Ngunit ang paghalungkat ko sa kanyang mga pribadong dokumento ay naglabas ng isang katotohanang mas malagim pa sa nawalang pera. Sa isang nakatagong folder nakita ko ang isang scanned na dokumento na may lagda ng notaryo. Isa itong titulo ng lupa, ang titulo ng aming bahay. Ang nag-iisang tahanan na ipinundar ng aking mga magulang bago sila pumanaw at kasalukuyang tinitirhan ng aking matandang ina. Ang pangalan sa titulo ay inilipat na sa pangalan ni Ruby bilang bayad daw sa mga utang ni McCoy. Habang nakatitig ako sa peking pirma na nakapangalan sa akin, lumabas ang isang notification sa email ni McCoy mula sa isang law firm. Ang mensahe ay malinaw at walang awa. Nakatakda kinabukasan ng umaga ang pagdating ng eviction team kasama ang mga pulis upang palayasin at itapon sa kalsada ang sinumang nakatira sa bahay na iyon. Ang bahay kung saan nag-iisa at mahimbing na natutulog ang aking ina ay formal nang ninakaw at handa na nilang wasakin pagsikat ng araw. Bago pa man sumikat ang araw at maging formal ang pinaplano nilang pagpapalayas, nakagawa na ako ng hakbang. Hindi ako nag-aksaya ng luha upang iyakan ang nakita kong peking titulo ng bahay kagabi. Sa tulong ng aking abogado at ng investigador, isang temporary restraining order ang mabilis na naihain. Bago pa man makatungtong ang mga pulis at ang eviction team sa pintuan ng aking ina, hinarang na sila ng batas dahil sa formal kong reklamo ng pamemeke ng pirma. Ligtas ang aking ina at walang anumang ideya sina McCoy at Ruby na ang patibong na inihanda nila para sa pamilya ko ay tahimik ko nang sinira. Pagsapit ng gabi, nag-organisa si Ruby ng isang marangyang hapunan sa kanyang mansyon. Inimbita niya ang mga magulang ni McCoy upang formal na ipakilala ang kanyang sarili bilang bagong babae sa buhay ng kanilang anak. Habang nagkakatuwaan sila sa formal na hapagkainan, nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng maliit na banyo para sa mga katulong. Marahan kong inayos ang kwelyo ng aking uniforme. Tinitigan ko ang sarili kong mga mata at pilit kinumbinsi ang aking isipan na sa labanang ito ang pagiging kalmado ang aking pinakamalakas at pinakanakakamatay na sandata. Paglabas ko ng banyo upang magsilbi ng pagkain, naabutan ko si Ruby na nagpupunas ng kanyang mga mata
Nagkukunwaring umiiyak habang hawak ang kamay ng ina ni Makoy. Mommy, pasensya na po talaga kung ganito ang naging sitwasyon. Malambing at pabiktima na pananalita ni Ruby ang kanyang boses ay tila isang anghel na walang ginawang kasalanan. Gusto ko lang naman pong tulungan si Makoy at ang apo ninyo. Binigay ko na po ang lahat, naglabas ako ng pera pero sinisiraan pa rin po ako ni Ella. Utang na loob ko pa po yata na tinulungan ko silang dugtungan ang buhay ni Maya. Ang hirap-hirap pong maging mabuti sa panahong ito. Kasabay ng kanyang pag-iyak ay ang pag-abot niya ng isang makapal na kahon nang kumikinang na gintong kwintas papunta sa palad ng aking biyanan. Nasilaw ang matanda sa kinang ng alahas. Agad nitong sinuot ang kwintas at tiningnan ako ng may sukdulang pandidiri. Wala ka kasing kwentang asawa, kaya naghanap ng iba ang anak namin. Matalim na sumbat ng ina ni Makoy na umalingaw-ngaw sa buong dining room. Kung naging maayos ka lang sanang babae at hindi pa bigat sa pamilya, hindi magkakasakit ang apo ko at hindi mahihirapan ang anak ko. Buti na lang at dumating si Ruby na may ginintuang puso para saluhin ang mga kapalpakan mo. Sa halip na magwala magbasag ng pinggan o ipagtanggol ang aking sarili, ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Dala ang isang malaking porselanang mangkok na naglalaman ng mainit na sabaw mag-alang at dahan-dahan ko itong inilapag sa gitna ng hapagkainan eksakto sa harap ng aking mga biyenan. Tiningnan ko sila ng may blankong ekspresyon. Sana po ay masarap ang kain nyo gamit ang perang pambili sana ng gamot ng apo ninyong nag-aagaw buhay sa ospital. Napakamahinahon ngunit matalim kong sambit. Ang bawat salitang binitawan ko ay tila yelong ibinuhos sa kanilang maiinit na pagdiriwang. Nabulunan ng ina ni Makoy at napatigil sa paghigop ng sabaw. Namutla si Makoy rumihistro ang matinding kaba sa kanyang mukha. Dahil alam niyang alam ko na ang tungkol sa pagnanakaw niya sa aming joint account, ngunit hindi siya pwedeng mag-iskandalo ng malakas dahil mabubuko siya ng kanyang sariling mga magulang. Sa gitna ng tensyon at kaba ni Makoy, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, lalong nawala ang kulay sa kanyang mukha. Agad siyang tumayo, iniwan ang naguguluhang si Ruby at naglakad patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Palihim ko siyang sinundan ng tingin at pinakinggan ang kanyang sagot mula sa malayo. Opo, Senador, nanginginig ang boses ni Makoy habang kausap ang nasa kabilang linya. Opo, aayusin ko po ang shipment ng mga supplies ngayong gabi. Wala pong magiging problema sa mga dokumento. Senador, isang makapangyarihang pangalan ang nagtago sa likod ng huwad na negosyo ng babaeng umangkin sa asawa ko. Nagsimula ng mabuo ang mas malaking larawan sa aking isipan. Bumalik ang aking atensyon nang marinig ko ang pagbagsak ng kubyerto sa mesa. Nakatitig sa akin si Ruby, nanlilisik ang mga mata dahil sa pagkapahiya niya sa harap ng mga magulang ni Makoy. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa akin. Napakayabang mo para sa isang katulong na palamunin ko. Mariin at nagngangalit na bulong ni Ruby, inilalapit ang kanyang mukha sa akin upang walang makarinig. Gusto mong magpabida pues magtrabaho ka. Mula sa bulsa ng kanyang palda, kinuha niya ang isang makapal at malamig na susi na may kasamang access card. Walang pakundangan niya itong idiniin sa aking palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa aking balat. Pumunta ka sa main warehouse ko sa labas ng syudad ngayon din. Ilipat mo ang lahat ng mabibigat na kahon ng supplies sa kabilang bodega. Huwag kang uuwi hanggat hindi mo natatapos, utos niya nang may kasamang malademonyong ngiti. Alam kong ang bodegang iyon, ang eksaktong lugar kung saan itinatago ang mga peking gamot na mahigpit na binabantayan ng mga armadong tauhan ng sindikato. Isang maling galaw at maaari akong hindi na makauwi ng buhay. Ngunit habang hawak ko ang malamig na susi ng bodega na inabot ni Ruby, alam kong ito na ang pagkakataong hinihintay ko upang tuluyang wasakin ang kanyang imperyo. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila humahalik sa aking balat habang nakatayo ako sa harap ng napakalaking bodega sa labas ng syudad. Ang amoy ng alikabok at mga kemikal ay sumasalubong sa aking bawat paghinga. Hawak ko ang susi at access card na ibinigay ni Ruby, isang parusang itinuturing ko bilang isang gintong pagkakataon. Pumasok ako sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa aking maliit na flashlight. Sa paligid ay nagtataasan ang mga bundok ng kahon na naglalaman ng mga peking kagamitang medikal. Ginamit ko ang aking kaalaman bilang isang dating medical auditor upang hanapin ang pinakamahalagang bagay sa lugar na ito,
ang master ledger ng mga illegal na transaksyon. Nahanap ko ang isang nakatagong safe sa likod ng isang tumpok ng mga expired na swero, gamit ang access card ni Ruby at ang ilang serya ng password na nahulaan ko mula sa mga petsa ng kaarawan ni McCoy at Ruby. Dahan-dahan kong nabuksan ang bakal na pintuan. Maingat kong isinaksak ang isang flash drive upang kopyahin ang lahat ng dokumentong nandoon. Ngunit bago pa man matapos ang pag-copy, isang mabigat na yabag ng sapatos ang umalingaw-ngaw sa sementadong sahig ng bodega. Mabilis kong hinablot ang flash drive at nagtago sa likod ng malalaking kahon. Pinigilan ko ang aking paghinga habang naririnig ko ang pamilyar na boses ni McCoy kasama ang isang armadong bodyguard. Siguraduhin mong maayos ang shipment para kay Senador bukas. Utos ni McCoy, ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagmamadali. At kung sakaling magkaroon ng problema o investigasyon, may nakahanda na kaming fall guy. Si Dr. Gabriel ang ituturo ni na Ruby. May mga peking resibo na silang inihanda na magpapatunay na ang ospital ni Gabriel ang kumukuha ng mga peking supplies na ito. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi lang ako ang nais nilang wasakin, pati ang nag-iisang taong tunay na tumutulong sa anak ko ay balak nilang ipakulong. Sa gitna ng aking pagkagulat, biglang umilaw ang screen ng aking telepono dahil sa isang papasok na tawag. Ang liwanag nito sa madilim na bodega ay tila isang hudyat para sa mga gwardya. "Sino yan?" sigaw ng bodyguard habang itinatutok ang kanyang baril sa direksyon ko. Pumikit ako ng mariin, inihahanda ang sarili sa anumang mangyayari. Ngunit bago pa man ako mahuli, isang matikas na bisig ang biglang humila sa akin mula sa dilim. Isang kamay ang marahang tumakip sa aking bibig upang pigilan ang anumang tunog. Isinandal ako ni Dr. Gabriel sa anino ng pader. Ang kanyang katawan ay nagsilbing panangga laban sa paningin ng mga gwardya. Napakakalapit ng aming mga muka. Naamoy ko ang malinis na koton ng kanyang damit at naramdaman ang mabilis, ngunit matatag na pintig ng kanyang puso sa aking likuran. Sa gitna ng panganib, ang init na nagmumula sa kanya ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng seguridad, isang pakiramdam na matagal nang ninakaw sa akin ni McCoy. Nanatili kaming ganoon hanggang sa tuluyang lumayo ang mga yabag ni na McCoy. Nang matiyak na ligtas, na dahan-dahan kaming lumabas sa fire exit ng bodega. "Bakit ka nandoon, Gabriel?" pabulong kong tanong habang inaayos ang aking sarili. "Nalaman kong pinapunta ka rito ni Ruby. Alam kong mapanganib ang lugar na ito." Sagot niya habang tinititigan ako ng may malalim na pag-aalala. "Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa, Ella." Bago kami tuluyang maghiwalay sa madilim na kalsada, inabot ko sa kanya ang flash drive na naglalaman ng mga ebidensya. Marahan niyang hinawakan ang aking buhok at tinanggal ang isang maliit na sapot ng gagamba na dumikit doon mula sa loob ng bodega. Ang simpleng kilos na iyon ng pag-aalaga ay nagdulot ng isang panandaliang ngiti sa aking mga labi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang makabalik ako sa mansyon ni Ruby. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang tanawing nagpabilis sa pintig ng aking puso dahil sa takot. Nakatayo si Ruby sa gitna ng sala, hawak ang isang matalim na gunting na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Sa harap niya ay ang higaan ni Maya, ang aking anak, na dinala pala nila mula sa ospital nang walang pahintulot ko. Inilapit ni Ruby ang gunting sa mga tubo na nakakabit sa aking anak habang nakangiti ng malademonyo sa akin. "Saan ka nanggaling, Ella? Bakit ang tagal mo sa bodega?" tanong ni Ruby habang marahang iginagalaw ang gunting malapit sa leeg ni Maya. "Sana ay hindi mo ako sinusubukang lokohin dahil isang gupit ko lang dito, tapos na ang lahat." Ang kislap ng gunting sa kamay ni Ruby ay tila isang babala na nagpatigil sa ikot ng aking mundo, ngunit hindi nito napatigil ang talas ng aking isipan. Huminto ako sa tapat ng pinto, hindi dahil sa takot, kundi upang tansyahin ang distansya sa pagitan namin. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo, walang bitak, walang emosyon. "Lumapit ka, Ella," mapanuksong utos ni Ruby habang dahan-dahang idinidikit ang dulo ng gunting sa adhesive tape na nakakabit sa manipis na balat ni Maya. "Bakit tila namumutla ka? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang makasama ang anak mo sa ilalim ng bubong ko?" Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanya. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay naglalabas ng isang matatag at nakakatakot na tunog sa makinis na sahig. Nang makalapit ako, marahan niyang ginupit ang tape, hindi ang tubo.
at tiningnan ako ng may halong pandidiri bago binitiwan ang gunting sa gilid ng higaan. Isang malakas na tunog ng bakal na tumama sa sahig, ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Isang paalala lang iyon, Ella, bulong niya habang nilalampasan ako. Hawak ko ang buhay ninyong dalawa, huwag mo akong susubukan. Kinabukasan hindi pa man ako nakakabawi sa puyat muling nabulabog ang mansyon. Dumating ang aking biyenan, ang ina ni Makoy, na may dalang matinding puot at kapal ng mukha. Kasama niya si Makoy na nakayuko sa likuran, tila isang asong sunod-sunuran. Wala kang hiyang babae ka, sigaw ng aking biyenan na yumanig sa buong sala. Matapos ka naming patuluyin sa bahay namin nung wala kang trabaho, matapos naming ibigay ang lahat para mabuhay ka ngayon, ay may gana ka pang baliktarin ang anak ko. Kami ang bumuhay sa iyo, Ella. Utang mo sa amin ang hininga mo. Ginamit niya ang utang na loob, ang paboritong sandata ng mga taong gustong manipulahin ang iba. Inasahan nilang yuyuko ako dahil sa kahihiyan sa harap ng mga katulong ni Ruby. Ngunit dahan-dahan kong kinuha ang isang manipis na folder mula sa aking bag. Inilabas ko ang mga dokumentong 7 taon ko nang itinatago. Sinasabi ninyong kayo ang bumuhay sa akin. Tanong ko sa isang boses na napakalamig at napakahinahon na tila hinihiwa ang bawat salita ng aking biyenan. Narito ang lahat ng resibo, mula sa bayad sa kuryente tubig hanggang sa pambili ng bigas, at pati na ang mga utang ni Makoy sa sugal na ako ang nagbayad gamit ang sarili kong sahod nung nagtatrabaho pa ako sa ospital. Sa loob ng 7 taon, ako ang nagpapakain sa pamilyang ito habang ang anak ninyo ay nagpapasarap sa pera ko. Inihagis ko ang folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Namutla ang aking biyenan habang binabasa ang mga petsa at halaga na hindi niya maikakaila. Tapos na ang kontrata ng pagiging tanga ko, pagpapatuloy ko. Tiningnan ko ang security guard ng mansyon na nakatayo sa may pinto. Ilabas niyo sila, hindi sila kailangan sa lugar na ito. Bakas ang matinding kahihiyan sa mukha ng aking biyenan habang pilit silang itinataboy ng gwardya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadaling lumabas isang puting sobre ang nahulog mula sa bag ng aking biyenan. Agad ko itong pinulot bago pa man nila makuha. May logo ito ng isang sikat at tanyag na law firm na kilala sa paghawak ng mga maruruming kaso ng mga makapangyarihang tao. Nang buksan ko ang sobre sa loob ng aking kwarto, tumigil ang pintig ng aking puso. Hindi lamang ito isang simpleng dokumento, isa itong formal na subpina mula sa korte. Kinasasuhan ako ni Ruby ng corporate sabotage at pagnanakaw ng kumpidensyal na dokumento mula sa kanyang kumpanya. Ngunit ang mas masakit at mas mapanganib na bahagi ng subpina ay ang huling talata. Dahil sa aking instability at kinakaharap na kasong criminal formal na hinihiling ni Makoy at Ruby sa korte, ang permanenteng kustodya ni Maya. Plano nilang kunin ang aking anak at ilayo siya sa akin habang nabubulok ako sa kulungan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak ang subpena ang bawat titik ng batas ay tila mga tanikala na pilit akong iginigapos. Kung matalo ako sa laban na ito, hindi lamang ang aking kalayaan ang mawawala kundi ang mismong rason ng aking paghinga. Ang bawat titik sa matigas na papel ng subpena ay tila mga tinik na bumaon sa aking palad. Hindi sapat kay Ruby na gawin akong alipin. Gusto niya rin akong ibaon sa limot at kunin ang kaisa-isang dahilan ng aking paghinga si Maya. Sa loob ng isang madilim at tago na opisina sa likod ng isang lumang gusali, hinarap ko ang taong alam kong makakatulong sa akin. Nakatayo si Dr. Gabriel sa tabi ng isang abogado, si Attorney Santos. Ang seryosong mukha ni Gabriel ay nagpakita ng isang matinding determinasyon na bihirang makita sa isang doktor. Ang mahinang paghuni ng aircon sa loob ng silid ay ang tanging tunog na bumabasag sa aming katahimikan. Matalino si Ruby, Ella, panimula ni Attorney Santos habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Inunahan niya tayo sa pag-file ng kaso upang sirain ang iyong kredibilidad. Kapag ang isang tao ay nahaharap sa kasong pagnanakaw at sabotahe ang anumang ebidensyang ilalabas mo laban sa kanya, ay ituturing ng korte na gawa-gawa lamang o isang paraan ng paghihiganti. Mawawalan ng bisa ang lahat ng hawak nating patunay tungkol sa mga pekeng gamot. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang bawat plano ko ay tila unti-unting naglalaho. Ngunit sa gitna ng aking panlulumo, naramdaman ko ang isang mainit
at matatag na hawak sa aking kamay. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang palad sa ibabaw ng sa akin. Hindi ito ang hawak ng isang taong nagnanais umangkin, kundi ang hawak ng isang taong nagnanais magbigay ng lakas. Ang init na nagmula sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagpagising sa aking natutulog na loob. Hindi ka nag-iisa ngayon, Ella. May laban tayon, pabulong niyang sabi sapat na upang maramdaman ko ang katapatan sa kanyang boses. Dahan-dahan kong binuksan ang master ledger na nakuha ko mula sa bodega. Ginamit ko ang aking karanasan bilang dating medical manager upang basahin ang pagitan ng mga numero. Isang pattern ang unti-unting nabuo sa aking paningin. Ang lahat ng peking transaction, ang lahat ng illegal na shipment, at ang lahat ng kontrata sa mga supplier ay may iisang pirma, sa ilalim ang pirma ni McCoy. Walang pirma ni Ruby kahit saan. Ang bawat illegal na gawain ay nakapangalan sa aking asawa. Ito ang laro niya, sambit ko ang aking boses, ay muling naging matalas at rasyonal. Ginagawa niyang fall guy si McCoy. Inihahanda ni Ruby ang lahat upang kapag sumabog ang kaso si McCoy, ang mabubulok sa kulungan habang siya ay mananatiling malinis at mayaman. At ang tanga kong asawa tuwang-tuwa sa luho habang inihahanda ang sarili niyang bitayan. Tumango si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin ng may paghanga. Kailangan nating makuha ang orihinal na hard copy ng kontrata sa pagitan nila. Alam kong nasa loob yon ng safe deposit box ni Ruby sa bangko. Doon nakatago ang tunay na patunay na siya ang utak ng lahat. Sa gitna ng aming seryosong pagpaplano, sandaling tumayo si Gabriel at lumapit sa isang maliit na cabinet. Inilabas niya ang isang mainit na supot ng ensaymada at inilapit ito sa akin. Napansin kong hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Malambing niyang sabi. Kailangan mo ng lakas para sa susunod nating hakbang. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpaalala sa akin kung gaano kalayo ang pagkakaiba ni Gabriel kay McCoy. Habang ang asawa ko ay ninanakawan ako, si Gabriel ay naroon para punan ang bawat pagkukulang ko. Ngunit habang binubuksan ko ang folder ng mga transaksyon, isang pangalan ang umagaw sa aking pansin. Paulit-ulit na lumalabas ang isang kumpanya bilang primary buyer ng mga peking gamot ni Ruby, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Gabriel, isang lihim na tila nagbigay ng panibagong mantsa sa tiwalang kasisimula ko palang itayo. Hindi ko na nagawang magtanong pa nang tumunog ang aking telepono. Isang alerto mula sa security camera na itinago ko sa mansyon. Nagmamadali akong nakauwi at naabutan ko ang isang tanawing nagpadugo sa aking puso. Ang mga maleta ni McCoy ay nakatambak sa sahig ng sala. Ang tunog ng pagbagsak ng bawat gamit ay tila mga huling tibok ng aming pagsasama. Aalis muna kami ni Ruby papuntang Singapore bukas. Bungad ni McCoy, hindi man lang makatingin ng diretso sa akin habang isinasara ang kanyang huling bag. Doon kami mag-oorganisa ng aming engagement party. Maiiwan ka dito sa mansyon para bantayan ang mga gamit. Pero huwag kang mag-alala, ipinag-utos ko na sa mga tauhan na ipaputol na ang kuryente sa bahay ng ina mo. Wala ka nang matatakbuhan, Ella. Tumingala siya sa akin nang may aroganteng ngiti sa pag-aakalang tuluyan na niya akong nagapos. Hindi niya alam ang pag-alis nila ang magiging mitsa ng kanilang sariling pagkawasak. Ang sarap ng pakiramdam ng pagpapanggap bilang mahina habang ang iyong mga daliri ay dahan-dahan nang humahawak sa leeg ng iyong kaaway. Alam ko na ang bawat hakbang ni Ruby at McCoy at ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay tila mga pako na unti-unting nagpapatatag sa kanilang sariling kabaong. Kinabukasan, bago pa man sila tuluyang tumuloy sa airport para sa kanilang biyahe patungong Singapore, hinarap ko sila sa malawak na garahe ng mansyon. Nagsuot ako ng isang anyo ng kawalang pag-asa. Bahagyang nakayuko ang aking ulo at pinilit kong panginginigin ang aking boses habang nakaharap kay McCoy. McCoy, parang awa mo na, pakiusap ko sapat na upang marinig ng mga tauhan sa paligid. Huwag mong ituloy ang pagpapaputol ng kuryente sa bahay ni nanay. Wala na siyang ibang matutuluyan. Kung gusto niyo ang bahay, kunin niyo na, huwag niyo lang siyang itapon sa dilim. Ang arogansya sa mukha ni Ruby ay tila isang apoy na lalong nagliyab nang makita niya akong nagmamakaawa. Lumapit siya sa akin, ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa semento ay tila isang martilyo na nagtatangkang durugin ang aking dignidad. Gusto mong tulungan ang nanay mo, Ella? Nakangising tanong ni Ruby. Ang kanyang amoy ay tila lason na humahalubilo sa hangin. Luluhod ka muna sa harap ko. Bawiin mo ang subpena sa opisina ko
At aminin mong nagnakaw ka ng mga dokumento. Kapag nagawa mo yan, baka sakaling maawa ako sa matanda. Tumingin ako kay McCoy umaasang may kaunti pang natitirang tao sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit tumalikod lamang siya at nagkunwaring nag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Sa ilalim ng aking nakayukong ulo, ang aking mga mata ay nananatiling matalas at malamig. Dahan-dahan akong lumapit kay Ruby upang lumuhod kuno, ngunit ang totoong layunin ko ay ang kanyang mamahaling bag na nakapatong sa ibabaw ng isa pang maleta. Sa isang napakabilis at napakapinong galaw, habang kunwaring inaayos ko ang laylayan ng aking palda, naidikit ko ang isang napakalit na listening device sa ilalim ng gintong buckle ng kanyang bag. Isang kagamitang ibinigay sa akin ni Gabriel na may kakayahang sumagap ng tunog kahit sa malayong distansya. Ayan, ganyan dapat ang posisyon mo, Ella. Isang talunang asawa sa paanan ng tunay na reyna, pagmamalaki ni Ruby, bago siya sumakay sa loob ng marangyang sasakyan. Umarangkada ang sasakyan, dala ang tunog ng mga gulong na nagmamadali patungo sa paliparan. Ngunit sa aking tainga, gamit ang isang nakatagong wireless earpiece, naririnig ko ang bawat usapan sa loob ng kotse. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang pagtunog ng telepono ni Ruby. Nasa vault sa main office ang orihinal na kontratad wika ni Ruby sa kanyang tauhan sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Siguraduhin mong hindi makikita ng mga pulis yan habang nasa Singapore ako. Ang password ay ang petsa ng pagkamatay ng tatay ni Gabriel. Alam kong hindi nila maiisip yon. Petsa ng pagkamatay ng tatay ni Gabriel. Isang mabigat na impormasyon na agad kong ipinarating sa NBR National Bureau of Investigation at kay Gabriel na kasalukuyan nang naghihintay malapit sa opisina ni Ruby. Habang sina Ruby ay naiipit sa matinding traffic patungong airport, ang mga ahente ng NBI kasama si Gabriel ay formal nang pumasok sa opisina ni Ruby, dala ang isang search warrant. Ang tunog ng pag-ikot ng dial ng vault ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Ruby. Sa wakas, ang mabigat na bakal na pintuan ng vault ay bumukas ng may marahang kalansing. Nakuha namin ang orihinal na kontrata. Ngunit sa ilalim ng mga dokumento, may isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang lumang litrato ang nalaglag mula sa isang itim na sobre. Ipinapakita nito ang isang batang Gabriel at isang batang Ruby na magkahawak kamay sa harap ng isang malaking bahay. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na dedikasyon, "Para sa aking kapatid, hinding-hindi kita pababayaan." Kapatid, ang taong pinagkakatiwalaan ko ay may ganitong kalalim na ugnayan sa babaeng sumisira sa akin. Bago ko pa man maitanong ito kay Gabriel, isang nakakabinging alarm ang tumunog sa aking telepono. Ang remote security system ni Ruby ay nagpadala ng alerto sa kanyang cellphone. Naririnig ko ang pagsigaw ni Ruby sa loob ng sasakyan mula sa aking earpiece. Kanselahin ang flight, bumalik tayo sa mansyon ngayon din. Bulyaw ni Ruby, ang kanyang boses ay tila isang nasugatang hayop. Utusan ng lahat ng mga tauhan, hanapin si Ella at ang anak niya sa loob ng mansyon. Huwag niyo silang bubuhayin. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan ni Ruby na biglang humaharurot pabalik ay umabot sa aking pandinig. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pagtakbo ng kamay ng oras patungo sa isang madugong paghaharap. Ang matinis na tunog ng mga gulong na kumakiskis sa mainit na aspalto ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mula sa bintana ng mansyon nakita ko ang mabilis na pagdating ng mga sasakyan ni Ruby. Alam kong sa bawat segundong lumilipas ang panganib ay unti-unti nang bumabalot sa amin. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili akong nakatayo sa harap ng computer ni McCoy. Kailangan kong burahin ang lahat ng digital traces na mag-uugnay sa akin sa pagpasok sa kanilang system. Ang bawat pagpindot ko sa keyboard ay tila isang karera laban sa kamatayan. Bago pa man bumukas ang pinto ng kwarto, nakatanggap ako ng maikling mensahe mula kay Gabriel. Ligtas na si Maya. Naitakas ko na siya sa isang tago at ligtas na lugar. Huwag kang mag-alala. Isang mabigat na tinik ang nabunot sa aking dibdib, ngunit ang misteryong bumabalot sa tunay na pagkatao ni Gabriel ay nanatiling isang malaking katanungan sa aking isipan. Bumukas ang pinto nang may matinding puwersa. Pumasok si McCoy, pawisan, nanginginig ang mga kamay at bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Agad niya akong hinawakan sa magkabilang balikat, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat sa gitna ng kanyang pagkapraning. "Anong ginawa mo, Ella? Pinakialaman mo ba ang vault ni Ruby?"
Nang gagalaiting bulong ni Makoy ang bawat salita niya ay punong-puno ng pag-asa na sana ay mali ang kanyang hinala. Wawasakin mo ba ang buhay ko? Isipin mo ang anak natin. Kapag bumagsak si Ruby, babagsak din ako. Gusto mo bang lumaking may amang nasa kulungan si Maya? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, napakalamig at napakatahimik. Sa gitna ng kanyang panunumbat, wala siyang nakitang takot sa akin. Ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kaduwagan. Matagal nang wasak ang buhay mo, Makoy. Hindi mo lang alam dahil masyadong nakasilaw ang perang nakukuha mo sa pagbebenta ng kaluluwa mo. Matigas kong sagot. Hindi pa man siya nakakasagot ay pumasok na si Ruby sa silid. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang tunog ng kanyang palad sa aking balat ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, ngunit hindi ko man lamang iginalaw ang aking ulo. Tumingin lang ako sa kanya ng may mapaklang ngiti. Matalino ka nga, Ella, pero hindi mo ako matatalo sa sarili kong laro. Wika ni Ruby, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Iniisip mo bang mapipigilan ako ng mga ahensya ng gobyerno? May engagement party kaming itutuloy mamayang gabi. Ipakikita ko sa lahat ng investors at sa media na walang problema sa negosyo ko. At ikaw ang magsisilbing pinakamababang katulong sa mismong gabing iyon. Inutusan ni Ruby ang kanyang mga tauhan na dalhin ako sa isang silid at pilit na ipinasuot sa akin ang isang lumang uniforme ng maid. Gusto niyang hiyain ako sa harap ng pinakamataas na antas ng lipunan. Gusto niyang ipakita na ang asawa ni Makoy ay isang aliping walang kwenta habang siya ay kumikinang sa entablado. Gabi na nang magsimula ang marangyang pagdiriwang sa hardin ng mansyon. Ang mga mamahaling ilaw ay tila mga bituing nagniningning, ngunit sa likod nito ay ang amoy ng kabulukan. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga bisita, dala ang isang tray ng mamahaling alak na natili akong alerto. Sa ilalim ng aking uniforme nakatago ang isang recorder na direktang nakakonekta sa sistem ng venue at sa mga ahente ng NBI na kasalukuyan nang nakapalibot sa labas. Nakita ko si Dr. Gabriel na pumasok sa venue. Nakasuot siya ng isang formal na tuxedo, mukhang isang makapangyarihang tagapagmana ng ospital. Nagkatitigan kami ng saglit. Isang simpleng pagtango ang ibinigay niya sa akin, isang hudyat na handa na ang lahat. Sa kabila ng nalaman kong ugnayan nila ni Ruby, pinili kong maniwala sa kanya sa huling pagkakataon. Umakyat si Ruby sa entablado kasama si Makoy. Hawak ang baso ng champagne, nagsimula siyang magsalita tungkol sa pag-ibig, katapatan at tagumpay. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang insulto sa katotohanan. Tinitigan ko ang kanyang masayang mukha at ang aroganteng tindig ni Makoy. Ito na ang oras. Dahan-dahan kong inilapag ang aking tray sa isang mesa at lumapit sa control booth na nasa gilid ng entablado. Alam ko ang password ng system dahil sa aking pag-iimbestiga noong mga nakaraang araw. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa isang giyera. Kinuha ko ang mikropono na nakatago sa aking uniforme. Ang nakakabinging ugong ng feedback mula sa mga speaker ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan dahilan upang mapatigil ang lahat ng bisita at mapalingon ang naguguluhang si Ruby sa gitna ng kanyang speech. Ang nakakabinging ugong ng mikropono ay tila isang hudyat na nagpatahimik sa buong marangyang bulwagan. Ang mga tawanan ng mga bisita at ang malambing na tugtog ng biolin ay biglang naputol, pinalitan ng isang tensyong nakakapaso. Sa gitna ng entablado natigilan si Ruby, habang hawak ang kanyang baso ng champagne, ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay dahan-dahang naglaho nang marinig niya ang sarili niyang boses na umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ito ang kanyang speech. Ito ang audio recording ng aming huling paghaharap sa bodega. Nasa vault ang orihinal na kontrata. Siguraduhin mong hindi makikita ng mga pulis yan. Isang gupit ko lang sa tubo ng bata, tapos na ang lahat. Ang bawat salita ni Ruby na punong-puno ng kasamaan at pagbabanta ay narinig ng bawat investor, senador at miyembro ng media na naroon. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na tila apoy sa tuyong damo. Nakita ko ang pagpula ng mukha ni Ruby sa galit at kahihiyan. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na patayin ang sound system, ngunit huli na ang lahat. Nakalock ang system sa ilalim ng programang inihanda namin ni Gabriel. Dahan-dahan kong kinuha ang dulo ng aking apron ng maid. Sa harap ng lahat, hinubad ko ang simbolo ng aking pagkaalipin at inihagis ito sa sahig ng walang pag-aalinlangan.
Sa ilalim ng maruming uniforme, isinuot ko ang isang matikas at napakagandang business suit na kulay hating gabi, isang paghahanda para sa aking muling pagbangon. Naglakad ako patungo sa entablado. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay may bigat ng katarungan. Tiningnan ko ang mga tao ng may taas noo at matatag na paningin, tila isang reynang bumalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Kilala niyo ba ang babaeng nasa harap ninyo bilang isang dakilang tagapagligtas? Tanong ko, ang aking boses ay malamig, ngunit sapat ang lakas upang sakupin ang buong bulwagan. Ang katotohanan ay isa siyang mamamatay tao na nagbebenta ng mga peking kagamitang medical. Ginagamit niya ang buhay ng mga may sakit upang dagdagan ang kanyang yaman. Kasabay ng aking pagsasalita, ang malaking LED screen sa likod ni Ruby at McCoy ay nagliwanag. Lumabas doon ang mga malilinaw na litrato ng mga peking selyo ng DOH, ang mga bank transfer mula sa aming ninakaw na account, at ang mga kontratang may pirma ni McCoy. At ang lalaking ito, itinuro ko si McCoy, na kasalukuyan nang nangangatog ang mga tuhod. Ang lalaking nangakong magiging katuwang ko sa buhay ay ang mismong nagbukas ng pinto para pasukin kami ng ahas na ito. Ipinagpalit niya ang kanyang pamilya para sa pera na galing din naman sa amin. Namutla si McCoy. Sa takot na madamay sa galit ng publiko, mabilis siyang lumapit sa akin, pilit na hinahawakan ang aking kamay habang nanginginig ang boses. Ella, makinig ka. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Niloko lang din ako ni Ruby. Siya ang utak ng lahat, na pilitan lang ako dahil sa takot. Mabilis niyang paglalaglag sa babaeng katabi niya sa entablado. Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni McCoy mula kay Ruby. Ang tunog ng pagtama ng kamay ni Ruby sa pisngi ni McCoy ay tila isang hudyat ng kanilang tuluyang pagkawasak. Nagmura si Ruby at sinugod si McCoy. Nagkagulo ang dalawa sa ibabaw ng entablado, naghihilaan ng buhok at nagsisigawan na parang mga asong ulol sa harap ng mga kamera ng media. Isang nakakaawang tanawin na nagpakita ng tunay nilang pagkatao, mga sakim na walang katapatan kahit sa isa't isa. Tumingin ako sa paligid ng may pandidiri bago ko naramdaman ang isang pamilyar na presensya sa aking tabi. Lumapit si Dr. Gabriel at iniabot sa akin ang isang baso ng tubig. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado at puno ng paggalang sa akin. Ang simpleng kilos na yon ay isang pagkilala sa aking tagumpay. Hindi nagtagal, bumukas ang mga malalaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga ahente ng NBI, ang mga yabag ng kanilang mga bota ay nagpatahimik sa nag-aaway na sina Ruby at McCoy. Formal na binasahan ng warrant of arrest si Ruby para sa kasong fraud, medical malpractice at attempted murder. Habang pinupusasan si Ruby, tiningnan niya ako ng may sukdulang galit, ngunit ang tanging isinagot ko ay isang malamig at blankong titig. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. Ang kanyang imperyo ay naging abo sa loob lamang ng isang gabi. Ang tunog ng posas na isinasara sa mga binti at kamay ni McCoy ay tila isang huling hatol na dulas sa aking pandinig. Habang hinihila siya ng mga ahenteng NBI, palabas ng marangyang bulwagan ang kanyang mga mata, ay pilit na naghahanap ng kaligtasan sa mga taong dati ay kalaro niya sa luho. Ngunit sa mundong binuo sa kasakiman ng katapatan, ay naglalaho kasabay ng pag-freeze ng mga bank account. Dinala sila sa presinto. Dahil si McCoy ang nakapirma bilang board director sa bawat illegal na transaction ni Ruby, siya ang naging pangunahing target ng batas. Sa loob ng malamig na interrogation room, naabutan ko ang aking mga dating biyenan, ang mga magulang ni McCoy. Ang dati nilang mapang-aping mukha ay napalitan ng labis na takot at panginginig. Ella, anak, tulungan mo ang asawa mo. Pagmamakaawa ng ina ni McCoy, pilit na hinahawakan ang laylayan ng aking damit. Ikaw lang ang may hawak ng ebidensya para malinis ang pangalan niya. Nagkamali lang siya, nasilaw lang sa pera ni Ruby, pero ikaw pa rin ang mahal niya. Tiningnan ko ang gintong kwintas na suot pa rin ng aking biyenan, ang alahas na ibinigay ni Ruby mula sa perang ninakaw sa akin. Marahan kong inabot ang kwintas at sa isang mabilis na pitik ay kinalas ko ito mula sa kanyang leeg. Naka-freeze na ang lahat ng pera ni Ruby at ang bahay na tinitirhan ninyo ay formal ng kinuha ng gobyerno bilang bahagi ng asset seizure. Wika ko ang aking boses ay walang anumang bahid ng emosyon. Wala na kayong pambayad ng piyansa. At ang anak ninyo pinili niyang maging pirma sa isang bitayan. Tumalikod ako sa kanila, hindi pinapansin ang kanilang mga hikbi at pagsisisi.
Naglakad ako patungo sa selda kung nasaan sina Ruby at Makoy. Isang pader na bakal lamang ang naghihiwalay sa dalawang taong dati ay nagsasabuatan para wasakin ako. Ngayon para silang mga asong ulol na nagkakagulo. Hayop ka, Makoy. Binigay ko ang lahat sa iyo, tapos ilalaglag mo ako. Sigaw ni Ruby, ang kanyang buhok ay gulo-gulo na, at ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa pawis at galit. Ikaw ang nagturo sa akin, ikaw ang kumuha ng pera namin, ganti ni Makoy, habang pilit na sinusuntok ang rehas na bakal. Huminto ako sa harap nila. Inilabas ko ang huling set ng mga dokumento, ang formal na papeles ng annulment, at ang kautusan mula sa korte. Para sa full custody ni Maya. Inabot ko ang ballpen kay Makoy sa pagitan ng mga rehas. Pirman mo ito, Makoy. Ngayon din utos ko. Bumagsak si Makoy sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga buto sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Umiiyak siyang pilit na humahawak sa aking sapatos, dinudumihan ang aking suot ng kanyang mga luha at pawis. Ella, patawarin mo ako. Para sa anak natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako, bubuin nating muli ang pamilya natin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Umatras ako ng isang hakbang upang hindi niya ako mahawakan. Kinuha ko ang isang malinis na tissue mula sa aking bag at dahan-dahang pinunasan ang dulo ng aking sapatos kung saan dumampi ang kanyang mga daliri. Pagkatapos itinapon ko ang tissue sa mismong harap ng kanyang mukha. Wala kang pamilya, Makoy. At wala ring amang kriminal si Maya at spinal kong sagot. Pirmahan mo ang papel o sisiguraduhin kong ang habang buhay na pagkabilanggo ang tanging legacy na maiiwan mo. Nanginginig ang mga kamay na pinirmahan ni Makoy, ang dokumento. Sa wakas, ang tanikalang nag-uugnay sa akin sa taong ito ay pormal nang naputol. Paglabas ko ng presinto, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang malinis na hininga pagkatapos malunod sa putik. Naghihintay si Dr. Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilabas ko ang lumang litrato na nakuha namin mula sa vault ni Ruby. Sino ka ba talaga, Gabriel? At ano ang tunay mong ugnayan kay Ruby? Tanong ko, ang aking mga mata ay puno ng pagdududa. Huminga ng malalim si Gabriel at lumapit sa akin. Ang litratong iyan, totoo ang nakalagay sa likod. Kapatid ko sa labas si Ruby. Siya ang anak ng tatay ko sa ibang babae na nagpahirap sa nanay ko hanggang sa mamatay ito. Kaya ako naging doktor, kaya ako bumuo ng sarili kong ospital, ay upang itama ang lahat ng kamali ang ginawa ng pamilya nila. Ang pagtulong ko sa iyo, Ella, ay hindi panggagamit. Ito ay ang tanging paraan upang tuluyan ng matapos ang kasamaan ng dugo na nananalaytay sa kanya. Tinitigan ko siya nang matagal hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan, ngunit ang nakita ko lamang ay ang katapatan at ang parehong sugat na mayroon ako. Isang huling lihim ang nabunyag at sa wakas ang lahat ng baraha ay nasa mesa na. Ang pag-amin ni Gabriel ay tila isang huling piraso ng puzzle na nahulog sa tamang lugar, ngunit sa halip na magbigay ng kaginhawaan, nag-iwan ito ng isang malalim na sugat sa aking pagtitiwala. Tinitigan ko ang litrato ng dalawang batang magkahawak kamay, ang inosenteng simula ng isang kwentong nauwi sa madugong pagtataksil at kasakiman. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging tunog sa pagitan namin ay ang marahang paghuni ng mga kuliglig sa paligid ng presinto at ang malayong ingay ng mga sasakyan. Ramdam ko ang panginginig ng boses ni Gabriel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lihim na dinala niya sa loob ng maraming taon. I understand if you can't trust me right now, Ella Purukad. Malungkot na pahayag ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin nang may pagsusumamo. Pero lahat ng ginawa ko, ang pagliligtas kay Maya, ang pagbibigay ng ebidensya, lahat iyon ay totoo. Hinding-hindi kita magagawang gamitin para sa sarili kong paghihigante. Hindi ako sumagot ng mabilis. Bilang isang babaeng galing sa isang wasak na relasyon, ang aking rasyonal na isipan ay nagdikta na lumayo muna. Pinunasan ko ang aking mukha at tumingin sa malayo. Kailangan ko ng oras, Gabriel, ta. Tipid kong sagot. Hindi para magalit, kundi para hanapin muli ang sarili ko na nawala sa gitna ng gulo ninyong magkakapatid. Sa ngayon, ang tanging priority ko ay ang paggaling ni Maya. Lumipas ang mga buwan. Hindi ako naging bihag ng aking nakaraan.
Sa tulong ni Attorney Santos, formal na nakuha ang lahat ng assets na ninakaw ni McCoy at ibinalik sa ilalim ng aking pangalan. Ang mansion ni Ruby ay nasekwester ng gobyerno at ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng nabuwag. Isang hapon sa ospital, pinanood ko si Maya na masiglang naglalakad sa hardin. Hawak niya ang isang maliit na stethoscope na regalo ni Gabriel. Nakita ko si Gabriel na nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan kami. Hindi siya lumapit, hindi siya nanggulo. Binigyan niya ako ng espasyo na hiningi ko, isang senyales ng respeto na kailanman ay hindi ko naramdaman mula kay McCoy. Na-realize ko na ang paggaling ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na hindi na maging biktima. Isang linggo makalipas, nagsuot ako ng aking pinakamagandang business suit. Hindi na ako ang katulong sa mansyon at hindi na rin ang asawang laging nagpaparaya. Naglakad ako papasok sa opisina ng medical audit firm na dating nag-imbestiga kay Ruby. Sa pagkakataong ito, hindi ako kliyente. Ako ang kanilang bagong chief operating officer. Sa aking unang araw, isang bouquet ng mga puting bulaklak ang dumating sa aking mesa. Walang nakasulat na mahabang tula, kundi isang simpleng card para sa bagong simula ng pinakamalakas na babaeng kilala ko, Gabriel. Ngumiti ako sa aking reflection sa salamin ng opisina. Ang ngiting iyon ay hindi dahil may lalaking nagpadala ng bulaklak, kundi dahil sa wakas, hawak ko na muli ang control sa aking profession, sa aking dangal at sa aking buhay. Nagkita kami ni Gabriel sa lobby ng ospital kinahapunan. Sa pagkakataong ito, ako ang lumapit sa kanya. Inabot ko ang aking kamay para sa isang formal at matatag na handshake. Ang bawat daliri ko ay may kasiguraduhan, ang bawat titig ko ay may layunin. Thank you for everything, Gabriel. Wika ko ng may malinaw at rasyonal na tono. Tapos na ang giyera at handa na akong magsimula ng bagong kabanata na ako ang sumusulat. Ang mainit na hawak ni Gabriel sa aking kamay ay tila isang pagkilala na ang aming ugnayan ay hindi na binuo sa sakit, kundi sa respeto ng dalawang taong nakaligtas sa parehong bagyo. Ang nakaraan ay naging isang malamig na alaala na lamang, habang ang hinaharap ay nagniningning na parang isang bagong umaga. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang libro na mabilis na naitatabi matapos ang isang madilim na kabanata. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng malawak na salamin ng aking bagong opisina, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa kabila ng matatayog na gusali ng Makati. Suot ko ang isang kulay puting suit, simbolo ng kalinisan ng aking budhi, at ang kapayapaang pinagsikapan kong itayo mula sa mga guho ng aking nakaraan. Ang aking lamesa ay puno ng mga dokumento para sa pagbubukas ng Maya Heart Foundation, isang libreng ward para sa mga batang may sakit sa puso na pinapatakbo ng aming kumpanya. Naramdaman ko ang marahang pagpukaw sa aking atensyon nang marinig ang mahinang yabag ng sapatos sa malambot na carpet. Handa na ang sasakyan, Ella. Hinihintay na tayo ni Maya sa parke, wika ni Gabriel. Lumingon ako at ngumiti. Hindi na siya ang doktor na nagtatago ng lihim, kundi ang katuwang ko sa pagbuo ng mga pangarap. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay nagpapaalala sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi mapang-angkin, kundi isang tahimik na suporta na nagbibigay ng lakas sa iyong sariling mga pakpak. Bago kami umalis, nahagip ng aking paningin ang isang balita sa telebisyon na nakamute sa gilid ng silid. Ipinakita ang loob ng Correctional Institute for Women. Si Ruby ay naroon, gulo-gulo ang buhok at may blankong titig sa kawalan. Ayon sa mga ulat, tuluyan nang nawala ang kanyang katinuan. Palagi raw siyang nakikita na may hawak na mga punit na papel, kinakausap ang sarili tungkol sa kanyang nawalang kayamanan at mga peking imperyo. Ang kanyang sariling kasakiman ang naging bilangguang hindi niya kailanman matatakasan. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa parke, huminto ang aming sasakyan sa isang stoplight. Sa gilid ng kalsada napansin ko ang isang lalaking payat, madusing ang suot at tila may iniindang matinding sakit sa bawat paghakbang. Si McCoy. Nakalabas na siya sa piitan dahil sa maagang parol, ngunit wala na siyang balikan. Tiningala niya ang isang napakalaking billboard sa tapat ng kalsada, ang aking billboard, kung saan nakangiti ako bilang isa sa mga most influential women in medicine. Bakas ang pagsisisi at pangungulila sa kanyang mukha habang tinititigan ang aking larawan. Napansin ni McCoy ang aming sasakyan. Nagtama ang aming mga paningin mula sa likod ng tinted na bintana. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay
na tila gustong kumatok tinatawag ang aking pangalan sa isang boses na hindi ko na marinig. Tinitigan ko siya. Inaasahan ko na baka makaramdam ako ng galit o baka kaunting awa. Ngunit sa halip na emosyon ang naramdaman ko ay isang malawak at malamig na kawalan. Para na lamang siyang isang estranghero na naglalakad sa ilalim ng ulan. Wala na akong pakialam sa kanya. Marahan kong inabot ang button at itinaas ang bintana ng sasakyan, tuluyang tinatakpan ng kanyang anino mula sa aking mundo. Umarangkada ang sasakyan ng mag-green ang ilaw, iniiwan siya sa gitna ng usok at alikabok ng nakaraan. Pagdating sa parke, sinalubong ako ng isang masigla at tumatakbong Maya. Malusog na ang kanyang puso at ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo habang si Gabriel ay nakatayo sa aming tabi nakangiti. Sa mga sandaling ito, nakuha ko na ang sagot sa 3 tanong na dati ay nagpapagulo sa aking isipan. Una, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi, dahil ang pagpapatawad ay hindi kailangan para sa aking paggaling. Pinili ko lang na palayain ang aking sarili mula sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Pangalawa, nahanap ko na ba ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaan ay hindi ang pagkawala ng gulo, kundi ang pananatiling matatag sa gitna nito. At ang huli, ano ang aral na maiiwan ko? Na ang pinakamatamis at pinakamalupit na pagganti ay hindi ang pagsira sa taong nanakit sa iyo. Ang pinakamabisang ganti ay ang pagpili na maging masaya, maging matagumpay, at ang mabuhay ng may dignidad, na tila ba hindi sila kailanman naging bahagi ng iyong kwento. Ang sikat ng araw ay masaya naming sinalubong, wala ng mga anino, wala ng mga lihim. Ang aking pangalan ay Ella at sa wakas ako na ang nagmamay-ari ng bawat bukas na darating.